the power. Resembron, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, a ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Last stanza. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Manti lang po kayo nakatayo at sunod po natin awitin, Christ arose. Awitin po natin, Christ arose. Someone sing. Oh, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Last stanza. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Nanyan ko po si Preacher Eli sa harapan upang mag-lead po ng ating opening prayer.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat sa mga tulong niyo po, lalo na po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Dalangin po namin ngayong umagang ito ang patuloy niyong pangunguna. Ingatan niyo po kami, Panginoon, 10 ng aming mga kapatid na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. At dalangin din po namin na yung mga kapatid namin na papunta pa lamang dito sa bahay-sambahan, ingatan niyo sila, Panginoon, sa daan. At ganoon din po sa aming trucks giving mamayang hapon, kayo pong manguna rito, Panginoon, kayo pong magbigay ng magandang panahon mamayang hapon. Maraming salamat pong muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po natin awitin? Sweet, sweet spirit. Ano po natin? Sweet, sweet spirit. There's someone sing. There's a sweet, sweet spirit in this place. And I know that He's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face. And I know that it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. There are blessings you cannot receive till you know Him in His fullness and believe. You're the one to profit when you say, I am going to walk with Jesus all the way. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Last stanza. If you say, save you from your sin, now you're weak, you're bound and cannot enter in. You can make it right if you will live. You'll enjoy the Holy Spirit that we feel. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Para na pong umupo ang lahat at tinanyan ko po ang ating pastor sa harapan. Sige po, pwede po muna tayo maghiwa-hiwalay.
Good morning, everyone, and happy Lord's Day. It is the first Sunday of the month of August. I believe there are birthday celebrants today. And happy birthday, Sister Andrea. And happy birthday to my lovely wife. Amen. Sige po, hiwa-hiwalay po muna tayo. And then pagkatapos po niyan, ay balik din po tayo dito sa atin pong second hour. Okay. We praise and thank the Lord that we had a very productive day kahapon po. At mamaya, during our soul winning, there are one young people na willing pong magpa-Bible study. Kaya baka babalikan po namin ni Pastor Mertz yung young people po na yun mamaya dito po sa Balbalungaw para i-introduce si Pastor Mertz at siya na po ang magtuturo po doon. So pagpray niyo lang po ang gawain ng Panginoon na siya po'y patuloy na kumilos. Amen po ba? Naniniwala naman po tayo na hindi naman tayo yung nagdadagdag ng tao sa church. Ang Panginoon naman po. And all we have to do is to become obedient and submissive to the Holy Spirit. And pag tayo pinagpagamit sa pagkilos sa Holy Spirit and through us, through the message that we bring to people, and people getting saved. Amen po ba? Naliligtas po yung mga tao. And by the way, we have technical issues po sa ating internet connection since for the past 2 days now ay wala po tayong internet connection. Kaya nagawa naman yata ng paraan. As of now ay naka-pre-recorded video yung ating pong live. I-upload na lamang po mamaya after the service. Yung ating pong 3 individual live stream. Dahil meron pong internet connection po. Problem po tayo sa internet connection. Okay, pray po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong binigay niyo sa amin. You gathered us in this place to once again worship you in spirit and in truth. Help us, O God, that may this not be just an ordinary Sunday to us, but a special day unto the Lord. Na kami po muli ay imimit ka po namin, and may you give us a joyful heart sapagkat napakasaya po ang maglingkod po sa inyo, Panginoon. At tunay nga po na it's an evident sa bawat mga anak po ninyo kung gaano po ka-special ang lingkod po sa amin. That's the reason why we spend the time here upang hindi lamang po kami manambahan, kundi kami po'y matuto, lumakas spiritually, at kami po, Panginoon, ay maging matatag na mananampalataya at kagamit-gamit po sa inyo pong ubasan. Tulungan niyo po kami. We need the working power of the Holy Spirit, Panginoon. And if there be any sins in our hearts and mind, Father God, forgive us and cleanse us from all our unrighteousness upang wala po maging hindrance sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. In this we ask in Christ's most precious name I pray. Amen. Punta po tayo this morning sa principle of imputation, no? The principle of imputation. Ano po ba yung imputation po na yan? By the way, salamat po pala sa Panginoon na for almost a month na buong buwan na umuulan. And praise God na umaraw po ngayong araw, since yesterday. Bigyan po tayo ng magandang panahon. Kaya po tayo nakapag-soul winning sa Lupao. And I believe na it's a blessing from the Lord. Let's go to Romans chapter 4, verse number 8. Romans chapter 4, verse number 8. Sa pag-uusapan po nating imputation. Ano po ba itong salitang imputation? No? Ang sabi ho dyan, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Po, napakalinaw po ng Romans chapter 4, verse number 8 na sinasabi po dyan, ay mapalad or masaya ang isang taong na ang Panginoon hindi na sa kanya iaatang or ibibigay yung kasalanan.
Amen? I-impute. Ito po ay pang-ilan po ba natin itong vocabulary words for salvation? No? Bilangin ko lang po, no? Ito po ay pang-ilan po natin, ano? Pang-8. At 15 po ito, no? So, lahat po ng mga tinatalakay natin sa vocabulary words of salvation, pwede pong gamitin sa soul winning, by the way. Pwede po natin magamit. Punta ho muna tayo sa definition. Ano po ba ibig sabihin ng definition? Nabasa natin kanina, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Ano po? To impute is the act of one person adding something good or bad to the account of another person. Yan po ibig sabihin ng imputation. Ulitin ko po, ano? Pag sinabi imputation, to impute is the act of one person adding something good or bad to the account of another person. You know, we are living in a life that we are responsible for ourselves. Tayo po ay may kaisipan na I am just responsible for myself. Ako ay dapat kong isipin at ako ay handa lamang na tanggapin yung consequences para sa sarili ko lang at para sa sarili ko lang ding aksyon. Yan po, no, yung kaisipan po ng tao. I cannot be responsible for other people. Yan ang madalas na isipin po natin, ano? If you have your family, of course, your primary or your main priority is your family, and you have the thinking na my family is my responsibility and accountability and ministry. Ano po? But here is a different situation dito po sa usaping imputation, sapagkat ang ibig sabihin po nito na ilalagay sa ibang account, whether good or bad, yung atin pong account or nagawa. And no one here who is willing to die for the sins of others. Amen? Wala sa atin dito na willing tayo na mamatay sa kasalanan na hindi naman natin ginawa or kasalanan ng ibang tao na sa atin po ilalagay na account para pagbayaran po ito. Wala ho sa atin. Amen? Now, dito po may kita ho natin yung kabutihan ng Diyos na siya po yung namatay para sa atin. Sa Kanya po ibinigay at iniatang sa balikat niya ang kasalanan ko, kasalanan nyo, at kasalanan ng buong sanlibutan upang bayaran ito sa cross. That's the word imputation means. To add the account, whether good or bad, to the account of other person. So, tinan po natin mga kapatid sa Panginoon. In the Bible, there are 3 main theological imputations. Punta po muna tayo dito, ano, sa number 1. Meron pong 3 imputation po na sinulat po na sinasabi daw po sa salita po ng Diyos. Number 1, the imputation of Adam's sin upon the human race. Ano po sabi sa Romans 5:12, di ba? Pag nagsosoul winning tayo, binibigyan natin itong verse po nito. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. 1 Corinthians 15:22, no? Sabi dyan, for as in Adam, all die. Sabi rin po sa Romans 3:23, for all have sinned, and come short of the glory of God. Bakit ba nagkasala lahat ng tao? Because of Adam. You know, minsan, hindi ko sinasama to. Minsan naman, sinasama ko po ito. Kasi po may pagkakataon na pag mayroon kang kausap sa soul winning, andun ka lang sa labas ng gate, ano, you have to wrap it up. Ibig sabihin, you have to summarize your message. Kasi nanghingi ka ng kakaunting oras, kailangan mong i-encapsulate, ano, pa-iksiin na masasabi mo na lahat sa kanya. But there are times na papapasukin kanya sa kanyang bahay, then that's the time, it means he is open or she is open for the Word of God and the Gospel of the Lord Jesus Christ, then that's the time na pwede nating i-explain lahat. Ano po, minsan mag-soul winning ako mga kapatid, in 3 minutes, alam mo kapatid,
lahat tayo makasalanan. Romans 3:23. Naniniwala ka ba doon? Yes. Okay, pag sabi yes, ang kasalanan ay may kabayaran. At hindi lamang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual. Yun ay kamatayan na pag ikay namatay na wala kay Kristo, ang iyong kaluluwa tutungo sa impyerno. Yun ang sabi ng Bible. Pero alam mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. God so loved the world that He gave His only begotten Son. He died for the cross for you. Inilibing na buhay magmuli dahil ikay nais niyang iligtas at ikay tinubos niya at ang nais lamang niya mangyari, ikay makakilala sa Kanya at maligtas at makasigurado ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang tanggapin? Tapos na po kaagad. Kung mabilisan. Pero pag papapasukin ka, pwede mo explain, nang dahil kay Adam tayo lahat ay nagkasala. Ano po? So, totoo po yan. Kasi po tayo po yung bunga ng makasalanang pamilya. Si Adam po and Eve is our great grandfather and grandmother. Naman tayo lahat ng galing eh. Ano po? Hindi ako naniniwala ng tao pinanggaling sa unggoy. Amen? Nanggaling po tayo sa creation ng Panginoon through Adam and Eve at nagsanga-sanga yung race. Galing po sa naunang mag-asawa at pamilya po na yan. Kaya po yung naging bunga niyan ay kasalanan din po. Nakita niyo po yung imputation, yung sin of Adam and Eve had been imputed to all human race. That includes us and the generations that will come. Yung mga darating na generation, yung mga henerasyon sa nakaraan, na nanggaling lahat po yan kay Adam and Eve. Kaya po sabi sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam, all die. Kanina sa Romans 5:12, sabi po dyan, dahil sa nagkasalang na unang tao, namatay sa kasalanan, at ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao. For that all have sinned. Punta nga tayo dyan mga kapatid. Kasi ang dating daan, hindi naniniwala dyan sa sinasabi po na original sin. Sapagkat ang belief nila ay hindi lahat ng tao makasalanan. Hindi daw yung mga baby. Siyempre, pipilosopuhin ka nito mga to. Natural, wala pa namang accountability yan. Ang baby po sa Bible, ligtas po yan sa kamay ng Panginoon. Yung mga namatay prior to the age of accountability, sinabi po ni David po yan sa Old Testament, I will come to him, yung namatay po nilang anak ni Bathsheba, but they shall not return to me. Ay, ibig sabihin, one of these days, makakasama ko rin siya sa langit, pero hindi na siya babalik sa akin. Diba po yung nagbungay kasalanan ni David at sa ni Bathsheba, nagkaanak po silang una, namatay po yon. At nagluluksa po si David po roon. Yung mga sanggol po na namamatay, ay yan po ay automatically safe sa kamay ng Panginoon. Bakit po? Because wala pa po silang kamalayan. Wala pa po silang accountability, age of accountability na magdi-decide para po sa kanilang mga sarili. But are they part of the sinful race? Yes, they are part. But they are safe. Amen? Parte po sila ng sinful race na galing kay Adam, pero sila po ay safe. Kasi nga po, ulitin ko, wala pa sila sa age of accountability. Ano po? Apaka-unfair naman siguro nun kung itatapon ng Panginoon yung sanggol sa impyerno na hindi pa nga alam kung ano yung death, burial, and resurrection, gospel of the Lord Jesus Christ, or the message of salvation. Alam niyo po, fair at just po ang Panginoon po natin. Pero may hindi po naniniwala ang mga iba ho rito na ang kasalanan ay pasa. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, kung gagamitin natin ang biological approach, hindi at hindi pwede na yung pinanggalingan mo magulang, wala kang nakuhang kahit na anong genes or sabi nating DNA sa kanya. Meron at meron po. Are you with me? Now, ang tao po yung nanggaling kay Eve. Ang race po ng tao po ay nanggaling sa makasalanang pamilya. Kaya po yung mga sumunod sa pagkakasalang yon ay naging makasalanan din po. Nakukuha niyo po akin po ibig sabihin? Kaya sabi po rito, wherefore, as by one man sin, isa lang naman po yung nagkasala eh. Nung ipinanganak tayo, we did not directly sin against God. Hindi naman po tayo nagkasala sa Diyos directly nung pinanganak po tayo. Pero paano ho tayo naging makasalanan? By virtue of our birth
in sinful human race. Nakukuha po ninyo? Tinapan ninyo sabi ni David, I was shapen in iniquities upon my mother's womb. Nasa sampo yan, ano? Para hindi po tayo malito. Yan, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa sinapupunan pa lamang po. Ando na po yung kasalanan. Nakukuha po ninyo mga kapatid sa Panginoon. Pinapanganak pa lamang po yung bata. Sa kasalanan po tayo ipinanganak lahat. Amen? Tinan po ninyo isang ebidensya pag lumalaki po yung bata na mapoprove natin yung sinasabi ng Bible po. Wala naman magulang ang gusto magturo sa mga anak na magsinungaling eh. Tima? Wala pong mabuting magulang ang tuturuan. Pero tinan po ninyo, lumalabas yung sinful nature. Ano? Ay, hindi ako yung kumain dyan. Hindi ako yung nagnakaw ng chocolate dyan sa rep. Natututo na magsinungaling. Ano po? Ay, hindi ako yung nangupit ng pera sa wallet ni tatay o ni nanay. Ano? Nagkakaroon siya ng lumalabas po yung nature po niya. Wala naman po nagturo sa kanya nun. Kahit i-enclose niyo yung bata sa isang environment na wala siyang maririnig na kahit makakagawa po siya ng pagkakasala. Bakit po? Tayo lahat pinanganak eh. Are you with me? Yun po yung first imputation. Adam's sin, lahat tayo ay nagkasala. Amen? Naiintindihan po malinaw? Ano po? The imputation of Adam's sin upon the human race. Kaya po sabi rito, the first imputation seems at first to be totally unjust. Why should Adam's sin to be imputed to me when it happened in a remote part of this world thousands of years before I was even born? If the story ended here, it might be unjust, but it doesn't. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito yung pinag-alaban ng mga atheists eh. Si Adam na may nagkasala, hindi ako. Bakit ako naging makasalanan? Mga kapatid sa Panginoon, bunga ka nga. Alam po ninyo yun? Hindi po tayo pwedeng maliban na lang kung hindi tinatanggi mo kay Adam kagaling. Kahit nga yung mga sinasabi lang galing sila sa unggoy, nagkakasala pa din naman sila eh. Ano pa rin yung mga kapatid? Bakit pag tinanggi mo bang galing ka kay Adam, hindi ka na magkakasala? Magkakasala po kasi resulta yan eh. Bunga ho tayo ng pagkakasala lahat. Ano po, yan po yung magulang natin eh, sa Adam po and Eve. At lahat po tayo magkakasala. Pero hindi naman po kasi dyan natapos yung story. Nakuha po ninyo? Pangalawa. Ano po yung pangalawang imputation to rito? Ano yung unang imputation? Si Adam, yung kasalanan niya, naipasa at naisali sa lahat. That's the first imputation. Hindi tayo nagkasala, pero bunga tayo nun. So pangalawa, sabi po the imputation of race, sin upon Christ. Okay, ito na yung pangalawa, maganda po ito. Yung pagkakasala ng lahat ng tao sa sanlibutan, sala ko at sala nating lahat, ay inatang po kay Kristo. Yan ang malinaw po mga kapatid. Pinasan po niya sa krus para sa atin. Naipasa yung kasalanan ni Adam and Eve sa atin, pero ang ginawa ni Kristo, pinasan naman yung kasalanan natin para bayaran ito sa krus. Tignan po ni Isaiah 53 verse number 5. Pakagandang verse po ito, no? Isaiah 53 verse number 5. Ano po sinasabi po ng salita po ng Diyos? But He was wounded for our transgressions. Sino nagkasala? Tayo. Sino ang sugatan para sa atin? Who was the one wounded? Christ. Sino po namatay? Si Kristo. Sino nagkasala? Tayo. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. Sa pagkamatay niya, sa pagpapahirap ng sarili po niya sa cross, sa sakripisyo ng kanyang sariling buhay at dugo na inalay po sa cross ng Kalbaryo, tayo po'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y gumaling. That through His stripes, we are healed. Napakalinaw po na sinasabi po ng salita ng Diyos. Nagkasala po ang tao dahil kay Adam and Eve, lahat po na ipasa, pero ang ginawa naman ni Kristo, binayaran po niya lahat yon. Sa Kanya naman po, naipasa yung kasalanan naman nating lahat.
Ano po sabi sa Isaiah chapter 53, verse number 11? Talo lang po tayo ng ilang mga verses po dito. And he shall see of the travail of his soul. Lagay yung paghihirap ng ating pong Panginoon, ano? And shall be satisfied. And by his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Kanyang ipinasan yung kanilang kabalikuan or kasalanan or pagkakasala sa harap po ng Diyos. Sa po na Hebrews chapter 2 verse number 9, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Ano po? Yung last part po dyan, ano? O, sige, basahin natin. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, ang ating pong Panginoon, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, naranasan niya yung kamatayan para sa ating lahat. Now, comment nyo, that he by the grace of God should taste death for every man. Every man, that includes me and you. Lahat po tayo. Lahat ng race, lahat ng lahi. All mankind. Kaya pa rin nyo tatlo po ang ibig sabihin ng world. For God so loved the world. Pero sinabi din po sa 1 John chapter 2, ano po? Love not the world. Neither the things that are in the world. Binabanggit din po mga kapatid sa Old Testament, yung world, for many times na mention po yan. Tatlo po kasi ibig sabihin ng world. World as in yung structure ng earth. Ano po? World as in yung sistema ng sanlibutan, and world as mankind, isang katauhan. Nakuha po ninyo? At yung binabanggit po sa John 3:16 ay isang katauhan. Mankind. Lahat po yan. That he should taste death for everyone. Nakaranas po siya ng kamatayan para sa atin. Ano po? At wala pong tinatangi ang Diyos. Hindi po siya namimili ng kanyang ililigtas. Just to clarify. So may kita natin dito po sa 1 Peter chapter 2 verse number 24. Napakadami po magagandang verse. Ano po sabi dyan? 1 Peter 2:24. Who his own self, sa pamagitan ng kanyang sarili, ang ating pong Panginoong Jesucristo, bear our sins in his own body. Sinapo po niya, pinasan niya, inako niya lahat ng ating pong kasalanan, pagkakasala. On the tree. Marami nagkatalo, Pastor, saan ba pinako ang Panginoon? Sa tree o sa cross? Well, it refers to the same wood. E saan ba gawa ang kahoy? Diba? Sa tree din naman. No? Pero it's a symbolic thing na sinasabing sa cross. May nagkasabi sa pole. Alam mo, philosophy yung teacher namin eh. Sa pole ba? Sa tree ba? O sa cross? Alam niyo yung cross, kapag nakatagilid, parang pole yan. Ano niyo mga kapatid? Pag humarap ka, saka lalabas yung pagganon. The cross. O saan ba gawa yung cross? Sa tree. Wala pong pag-aaway mga kapatid dyan. Ano? Importante na matay si Kristo para sa atin. Yun ang importante. Okay? Sabi dyan, that we, being dead to sins, kasi patay po tayo sa kasalanan eh, should live unto righteousness. By whose stripes you were healed. Sa kanyang pagkamatay at sakripisyo sa cross, tayo po ay nagamot. Ano po ba yung sakit na meron po sa atin? Sakit ng kasalanan. Na tanging dugo lang ni Kristo na nakapagpagaling sa atin po. Tingnan po ninyo The first imputation was an unwilling one. Ano po? For no human would voluntarily accept Adam's guilt. Yung una pong imputation po, unwilling po yung tao. Pero may kita ho natin, but the second imputation was effective upon a totally willing volunteer. Di ba po, hindi matanggap ng tao, bakit ako nagkasala? Hindi naman ako directly nagkasala. Sa Adam and Eve naman yung nagkasala. Hindi naman ako, unwilling, di ba? Pero yung ikalawang imputation, ang mapapansin natin, Christ was willing. Willing po siyang pasanin at akuin yung kasalanan natin. Yun yung kinaibahan ng second imputation. Nakukuha po ninyo? Ano po? So, tingnan po ninyo John chapter 10 verse number 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep.
The shepherd refers to the Lord Jesus Christ. Sheep refers to us. Yung mga tao po. At binigay ng shepherd yung kanyang sarili para po sa atin. Diba, nabanggit ko po ito sa inyo? Nung Old Testament, yung sheep ang namamatay para sa shepherd. Sa New Testament, yung shepherd yung namatay para sa sheep. Yun yung kagandahan po that we have our Lord and Savior Jesus Christ. John chapter 10 verse number 18. Ano pa sabi ng John chapter 10 verse number 18? No man take it from me, but I lay down of myself. Ito ninyo mga kapatid kung paano willingly binigay ni Kristo ang sarili niya para sa atin. Yung first imputation, wala pong may gusto at hindi na matanggap ng tao na sila'y nagkasala dahil kay Adam and Eve. Pero sa ikalawang imputation, willing si Kristong pinasan yung atin pong kasalanan. That's napakaganda po ng katuruan na salita po ng Diyos. Kaya po ikatlo, punta po tayo sa ikatlo, no? Yung una, ano po, yung Adam's sin imputed to race, to humankind. Yung pangalawa, si Kristo, He bore our sins. Yung kasalanan natin, na-impute naman kay Christ Jesus. Itong ikatlo, napakaganda. The imputation of God's righteousness upon the believing sinner. Nung tumanggap naman tayo doon sa tagapagligtas, na ipasa naman sa atin yung God's righteousness. Na-impute naman sa atin ngayon. Okay, gusto ko paliwanag mo na malinaw po ito. Dati po, makasalanan tayo sapagkat naipasa sa atin yung kasalanan ni Adam. Ito si Kristo, pinasan naman niya yung kasalanan nating lahat. At dahil tayo nagtiwala sa tagapagligtas, ipinasa naman ng Diyos yung katuwiran niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po tayo tinawag na righteous sa harapan ng Diyos. We are justified, we are sanctified by the name of the Lord Jesus Christ. Kaya kung ikay ligtas kay umaga at nakakilala kay Kristo Jesus, hindi ka na makasalanan. Ang tawag na sa iyo ay righteous. Hindi po self-righteous, righteousness of God. Binalot na po tayo ng katuwiran ng Panginoon. So, tinan po natin mga kapatid sa Panginoon, ano? But what things were gained to me, those I counted lost for Christ, yet doubtless, and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ and be found in Him, not having my own righteousness, sabi na Apostle Paul, which is of the law, but that which is through faith, ano po, of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ito istorya ni Apostle Paul po ito, no, na pinagsumikapan ko lahat yung kanyang devotion sa relihiyon ng mga Hudyo, yung Judaism, yung stricto lang sinunod yung batas ng lumang tipan, na yung batas pala na yun, ano, ay ito lang may pagpapakita na ang tao'y makasalanan. At may kita po natin yung batas na yun, yung nagpaunawa sa atin na wala tayong kakayahan, ano, na maligtas sa ating sarili. At nung nakilala natin si Kristo, sabi na Apostle Paul, mas maganda to pala itong natagpuan ko, na lahat pa ng mga na-attain ko ay mga basura lamang. Alam niyo, dumi nga po yung dang eh. Ano? At yung natagpuan ko nito na sa pamamagitan ng faith, ako'y naging righteous by the righteousness of God through faith. Kaya po, salamat sa Diyos, ano? Every time na ang Diyos ay tumitingin sa believer, ang nakikita na po ng God the Father sa atin is the righteousness of Christ Jesus. Hindi na po yung kasalanan. Kasi nga po, wala pong kaluguran ang Diyos sa kasalanan. Hindi po natluluwalhati at nalulugod ang Diyos sa kasalanan. At salamat dahil naligtas po tayo nung nagtiwala tayo kay Kristo, ang nakikita na ng God the Father, yung righteousness sa atin, na bumalot sa atin, dahil sinampalatayanan natin yung tagapagligtas. Malinaw po ba? This imputation, like the second, must be voluntary, and God forces the righteousness of Christ upon no one. Ano po? Ang totoong katuwiran, kailan lang po ba magiging matuwid ang tao? Hindi po sa reliyon.
never po ang relihiyon makapagtutuwid sa tao. Ano po? Alam nyo, na nakakalungkot nga no, na ginagawa pong santo ng mga tao by virtue of religion, yung mga namatay ng nakaraan. Ito sila Pedro Calungsod, sila Cory Aquino, yung mga yan, ano? And then, what made them special? Nauko po ninyo? So, kung saan ganong kaisipan, mas malaking kontribusyon na sa lipunan, sa usaping politika, so mas nakaaangat sila sa ordinaryong mamamayang Pilipino or tao sa mundong to. Alam niyo po, walang exclusivity ang Word of God. For all have sinned. Bilugan niyo yung all. Wala pong pope, walang religious leaders, walang priests na excluded sa salitang all have sinned. Nakuha po ninyo mga kapatid. Lahat yan makasalanan. Myself included. Ano po? And alam niyo po, hindi naman natin tinatangki mga magaganda lang nagawang mabuti. Maganda yun, nakakontribute sila. Pero hindi nga po yun yung ikatutuwid ng tao eh. Naging matuwid lamang ang makasalanan nung siya'y nagkaroon ng katuwiran ng Diyos. Righteousness of God sa English. Ano? At paano nakuha ng tao yan? Nung siya'y sumampalataya sa tagapagligtas. Nabalutan siya ng righteousness of God. That's the teaching of the Word of God, brothers and sisters. Ano po? Now, saint refers to every believers of the Lord Jesus Christ. Pag nag-funeral service po tayo, precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Ano po? Di ba ginagamit nating verse yan sa funeral service? Precious ang kamatayan ng ligtas. Precious ang kamatayan ng mananampalataya. Ano po? So, I don't know kung anong klaseng santo yung pagkakadeklara, pero I know I am saint according to the Word of God. And I am righteous by the righteousness of God that I obtained when I came to know the Lord Jesus Christ in my heart as my personal Lord and Savior. Naging matuwid ako sa katuwiran ni Kristo, hindi sa aking sariling katuwiran. Kasi pwede po tayo magkunwaring matuwid tayo eh. Hindi pa natin kaya. Amen? Katuwiran ni Kristong nasa atin. Yun po yung katuwiran na binigay po sa atin ng Panginoon. Now, punta ho tayo sa, mayroon tayo ritong, ilan ba to? Meron po tayong 5. Biblical examples of imputation. 5 lang po ito, no? Number 1, Abraham. James chapter 2 verse 23, Genesis 5:16, and Romans 4:3. Pero babasahin ko lang po isang verse dito, yung James 2:23. And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ano lamang yung ginawa ni Abraham? Na dineklara po siya, at siya po'y tinawag at pinaging matuwid. Ayun po, yun nasa taas. Abraham believed God. Amen? Abraham believed God. Yan lang yung requirements para maging matuwid ka eh. Ano po? Yung katuwiran ng Diyos, sampalatayanan mo ang Panginoon. Yun lamang po yung ginawa niya. Katakot-takot po naman po yung makikita ho natin na now we celebrate the life of late President former Aquino who liberate the Filipino from the Marcos regime, ganyan. And now he is now a declared saint. Wow! Santo. Dahil ano yung kadahilanan daw? Pinalaya niya ang mga Pilipino sa mapang abusong pamahalaan ng Marcos administration. Ganyan ang kwalifikasyon ng tao para gawing matuwid ka. Ano po? Paano naman tayo? Hindi naman tayo politiko. Normal na mga tao lang po tayo. Ano po? Ito si Pedro Calungsod, namatay siya para sa pananampalataya. Ipinaglaban niya yung mga ganyan. Pero simple po yung sabi ng Bible eh. So, ang palataya sa Abraham sa Diyos, pinaging matuwid siya ng Panginoon.
That's easy at this days. Bakit po natin gagawing komplikado yung bagay? Pinahirapan ni si Kristo sa cross para sa atin. And the gift of eternal life and salvation offered to us freely. Wala naman pong bayad yan. Bakit po? Pinaghirapan na ni Kristo sa cross yan para sa atin. Libre na pong ibinibigay yan sa atin ngayon. At tayo po yung naging matuwid. Ito, pangalawa po si David. Ano po sabi po sa Romans 4 verse 6 to 8? Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid sa Panginoon. Napaka mapalad at pinagpala at masaya ang tao na kung saan sa 6 muna. Na kung saan, whom God imputed righteousness without works. Paano na ipasa sa kanilang katuwiran yung pagiging matuwid? Through faith. Ito pa, without works. Meron pa tayong ginawa? Wala. Sumampalataya lang tayo kay Kristo. Verse 7. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Amen po ba? Pagdating sa verse number 8, ito po yung napakaganda. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Hindi na sa atin sisingilin ng Diyos ang kasalanan. Bakit po? Binayaran ni Kristo Hindi na ho tayo sisingilin ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan po ngayon. Bakit po? May nagbayad ng tao sa atin 2,000 years ago. And that is the Lord Jesus Christ. Malinaw po ba yan sa atin, mga kapatid? Ngayon, tinapunin niyo bakit ang tao pupunta sa impyerno? Dahil ba sa kabayaran ng kasalanan? Tandaan po natin that sin ay nabayaran na po sa cross 2,000 years ago. Ang kadahilanan, sabi po ng John chapter 3, yung sasabing, he that believeth shall not be condemned, but he that believeth not is condemned already because, John 3:18, yung siyang sumampalataya kay Kristo, hindi na mapapahamak. Pero yung hindi sumampalataya kay Kristo, may kapahamakan ng ganap. Bakit daw po? Not because they are sinners, not because they have to pay for the penalty of sins. Simple lamang po, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Binayaran na po ni Kristo yung kasalanan po nating lahat. Hindi na ho tayo sisingilin ng Diyos diyan. Kaya po sabi sa Romans 8:1, there is now, therefore, no condemnation in Christ Jesus. Wala na pong pag-uusig sa mga ligtas na kay Kristo Jesus. Ayan po si David. Ikatlo, si Onesimus. Hindi po ito brand ng barong, Tao po ito sa Biblia, Nagbibiroan kami ni Mrs. po. Kasi sa Bible po, may mga totoo po ito, totoo to. Sabi ko, pag bumuo tayo ng pamilya, maganda siguro, biblical names ipangal natin, 4 ang maging anak natin. Yung panganay, tatawagin natin siyang si Onesimus. Sa Bible yan, nasa Philemon. Yung pangalawa, si Secundus. Nasa Bible din po yan. Yung ikatlo, si Tertius. Yung pang-apat, si Quartus. Sabi ko, ba't may mga gantong pangalan sa Bible? Some believe na ito yung mga Roman slave, yung numbering, Kaya ganyan yung pangalan ng iba sa Bible, Onesimus, Secundus, Tertius, Quartus. Sakto 4, biblical yan. Magkakasunod in ranks. But anyway, going back, Onesimus, sino po ba si Onesimus? Para lang mabilisan tayo, he was a runaway slave. Ninakawan po niya si Philemon, yung kanyang master. At ninakawan niya at umalis po siya. Ngayon, itong si Onesimus, na-save. Naligtas po siya. Sabi ni Apostle Paul, patawarin mo na siya for he is now a brother. Brother in Christ na ito, si Onesimus. Patawarin mo na siya. At yung nakilala ni Apostle Paul itong taong to, ang nais mangyari ni Paul, i-send back siya pabalik kay Philemon. Kaya po may Book of Philemon. Yan po yung laman po nun. Ipabalikin po siya kay Philemon. Ito pa yung maganda. Sabi ni Apostle Paul, ganito, sa huling part po ng sa Philemon, 17 to 18. Kaya po natin yan. Yan.
Kung tinatanggap mo pa rin ako na isang partner sa gawain ng Panginoon, if you count me, therefore, a partner, mahirap-hirap tong utos si Paul, no? Receive him as myself. Tanggapin mo na si Uni. Although nagkasala siya sa iyo, ninakawan ka niya, nilayasan ka niya, pero kapatiran na siya ligtas na siya Tanggapin mo siya na parang aking sarili. Pero ito tinin niyo to kung paano nilarawan dyan yung imputation ano po. O yan. If he had wronged thee, kung nagkamali man siya sa'yo, nautangan ka niya, ilagay mo yan sa akin, ako magbabayad. Nakukuha po ninyo? That's the word imputation, fellows. Hindi na kay Philemon sisingilin, ay kay Onesimus sisingilin. Kanino na sisingilin? Kay Apostle Paul. Yung pagkakasala po ay hindi na sa kanya, kundi kay Apostle Paul niya. Parang kanya ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi sa atin siningil yung kasalanan, kay Kristo siningil. Siya nagbayad. Amen? Malinaw po ba yung salitang imputation? Una, Abraham. Pangalawa, David. Pangatlo, Onesimus. Pangatlo, si Stephen. Sa Acts chapter 7, verse 59 to 60. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Hanap po natin si Stephen, pinagpatay for preaching the gospel. He was the first martyred. The deacon martyred, Isa sa faithful martyr po ito si Stephen. Pero tinupunin niyo habang siya ini-stone to death, pinagbabato-bato ho siya hanggang sa mamatay. Ano ang prayer ni Stephen? Siya po'y lumuhod, he cried with a loud voice, Lord, lay not their sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Namatay na po siya. Pero ang huling boses po ni Stephen, ano sabi niya? Huwag niyo silang singilin, Panginoon, sa kasalanan ito. Di ba ganyan din po yung sinabi ni Kristo Jesus sa cross? Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi nila alam, Panginoon, yung ginagawa nila. Ano po? Even sa cross, tayo po iniisip ng Panginoong Jesucristo. And lastly, si Paul. 2 Timothy 4:16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Sinasabi ni Apostle Paul na sana hindi sila isingilin ng Panginoon. Na hindi sila balikan ng Panginoon sa kanilang pagkakasala. That's the word imputation. Naintindihan po ba yung word na imputation? May tanong po ba tayo? Malinaw po ba? Yung something good or bad must be put to some other's account. Tayo nagkasala, iba yung sumalo. At yun po ay si Kristo Jesus. And that's the doctrine of imputation. Kaya nga po sa Old Testament, naalala ko po, kapag mag-offer sila ng sheep, hinahawakan ng priests yung sheep sa ulo. Ano niyo po, ang ilustrasyon ng doctrine niyan? Imputation. Yung kasalanan ko, ililipat sa sheep. At papatayin po yung sheep at magkakaroon po sila atonement for sin for 1 whole year. But the Lord Jesus Christ, when He died on the cross, tayo po'y nabayaran ng ating kasalanan once and for all at magpakilan pa man ang effect ng pagkamatay at pagkabuhos ng dugo ng atin pong Panginoong Jesucristo. So I hope and I pray that we understand our lesson today about imputation. Amen po ba? No? Wag ho ninyo mamamaliin itong imputation. Baka isipin natin, paglabas natin, gagawa tayo ng kasalanan at isisisi natin sa iba. Pastor, siya yung may kasalanan, hindi ako. Di ba sabi niyo imputation? Hindi po, hindi sa ganung paraan. Amen? Ano po? We are talking here about a doctrinal statement that our sin once and for all had been settled on the cross. Hindi na po sa atin sisingilin, kundi tayo po'y nabayaran na. Now, may tanong ho ako, no? Pastor, yung kasalanan ko ba from the past, yung kasalanan ko today as present, at kasalanan ko sa hinaharap, kasama ba yan sa binayaran ng Panginoong Jesucristo? Ano sagot? Yes or no?
Yes or no? Madaling sagutin, ano? Yes. Bakit po? Kasi ang tawag dyan, the sufficiency of Christ's work on the cross. Sapat kasi yung ginawa ng Panginoon sa cross eh. Kaya sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Ito mas mahirap na tanong. Yung kasalanan ba nating mga mananampalataya kung binayaran ng Panginoon, nangangahulugan din bang binayaran din ba ng Panginoon yung kasalanan ng mga hindi pa ganap na mananampalataya? Hindi kayo nakayas agad. Kanina, dali, di ba? Yung kasalanan ba natin mananampalataya yesterday, today, and forever, bayad na ba? Yes, di ba? Ay, ito pangalawa, kasama ba sa kabayaran yung kasalanan ng hindi pa ganap na mananampalataya? Mga unbelievers, mga nasa labas, kasama ba sila sa binayaran? Eh kung kasama sila sa binayaran, bakit tayo lang naligtas? Hindi ko kayo gusto lituhin ha. Ano po? Kasama ba sila sa binayaran? Ang sagot, sakop sila sa redemptive power ng Panginoong Jesucristo. Sakop po sila. For God so loved the world. Yung scope, yung intent, sanlibutan po yan. But yung efficacy, ano ibig sabihin? Yung effectiveness ng gospel at ng buhay na walang hanggan, kanino lang nag-made effective? Sa mga sumampalataya. Pero sa mga hindi sumampalataya, sakop sila sa redemption ng Panginoon, sa kabayaran ng Panginoon. Christ died for all, sabi po ng Bible. Pero naging effective lamang sa mga nagsitang kay Kristo. At yun po tayo mga mananampalataya. I hope and I pray na intindihan po natin. Binili din sila ng Panginoon, kaso hindi sila sumampalataya. Kaya nga po, sabi nga po natin, after the cross, it's no longer sin that bring people to hell. It's rejection. Hindi na po yung kasalanan, binayaran ng Panginoon yung kasalanan eh. Yung pagtanggi nila sa gospel. Yun na po yung nagdala sa kanila. Kaya po yung tao, wala na po silang pwedeng sisihin. Kasi po, ginawa ni Kristo yung first act. At yung tao po'y tumanggi, hindi na po yun kasalanan po ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya po, sabi he that believeth not is condemned already. Tayo po'y manalangin, magkaroon tayo ng short break. Heavenly Father, thank you for your goodness and mercy. Salamat po sa thank you for teaching us about imputation. We've learned a lot today. Hindi lamang po namin ito marinig at matutunan, kundi maging kagamit-gamit, most especially in our soul-winning ministry, Panginoon. Ito mga katuran po nito, alam po na yung magagamit po namin. Salamat po. Ito na po kami sa tinadalangin. Even our second hour, we entrust to you everything in Christ's most precious name we pray. Amen. Sige po, 5-8 break lang po tayo. Mamaya ay tuloy-tuloy na po tayo ngayong umaga pong ito.